Mga kababayan at tagapakinig ng mga kwentong nakakapangilabot, ako si Baltazar, ang inyong tagapagsalaysay dito sa Creepy Pinoy Stories. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa aking mga nakakatindig, balahibong paglalahad. Sa bawat paglikha ng dilim, may bagong kwento tayong sinisiyasat at sa bawat bulong ng gabi, may bagong misteryo tayong binubuksan. Kung ikaw ay isa sa mga tapang-tapangan na mahilig sa kilabot at lagim, huwag mong kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating channel Creepy Pinoy Stories para lagi kang una sa mga orihinal na Tagalog horror stories na inihahandog ko sa bawat upload. Sumali sa lumalaki nating komunidad ng mga adik sa nakakatakot at nakakakilabot na mga kuwento. Handa ka na bang maging bahagi ng aming mundo? Ngayon ihahatid ko sa inyo ang isang kwento na tiyak magpapabilis ng tibok ng inyong puso. Sa lilim ng lumang ospital sa Antipolo, may mga aninong nag-aabang at mga mata ng nakaraan na tila hindi matahimik. Si Carlo at Tricia, dalawang magkaibigang may hilig sa kakaiba, ay nagtungo sa gusaling ito upang tuklasin ang mga kwentong bumabalot dito. Ngunit hindi nila inasahan na ang kanilang paghahanap ay magiging isang banggong-ot na maghahatid sa kanila sa gilid ng kawalan. Anong nga ba ang misteryo sa likod ng mga pader ng ospital na ito? At ano ang kanilang matutuklasan na maaaring magbago ng kanilang kapalaran? Samahan niyo ako habang dahan-dahan nating binubuksan ang pinto patungo sa kadiliman ng lumang ospital ng Antipolo. Huwag kang lilingon, baka may makita kang hindi mo inaasahan. Habang unti-unting lumalalim ang dilim sa paligid, ang mga huling sinag ng araw ay naglalaro sa mga sirang bintana ng lumang ospital sa Antipolo. Ang mga anino'y tila ba mga matang tahimik na sumusubaybay sa bawat galaw sa labas ng gusali, na nagbibigay ng isang kakaibang pakiramdam na may mga bagay na nag-aabang sa kadiliman. Sa isang sulok ng kanilang bahay, si Carlo, isang binatang mahilig sa video games at paggawa ng vlogs, ay maingat na nag-aayos ng kanyang mga gamit sa backpack. Samantala, si Tricia, na may hilig sa photography at urban exploration, ay abala sa pagbabasa ng mga lumang artikulo tungkol sa ospital sa kanyang laptop. Ang bawat pahina ay tila bumubulong ng mga nakaraang hindi matahimik. Sa isang lumang kahon, natagpuan ni Tricia ang isang kupas na larawan ng kanyang pamilya kasama ang kanyang kapatid na si Lorraine na namatay sa ospital na iyon. Ang larawang iyon ay tila isang sulo na nagbigay sa kanya ng determinasyong alamin ang misteryong lumang gusali. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa at lungkot habang hawak ang larawan na nagpapali sa kanya ng isang personal na misyon. Sa kanilang paghahanda, pinag-usapan nila ang mga kwentong kababalaghan na bumabalot sa ospital. Mula sa mga multong pasyente hanggang sa mga kaluluwang hindi matahimik, napuno ang kanilang gabi ng mga kwentong magpapahirap sa kanilang matulog. Nagtakda sila ng mga personal na panuntunan para sa kanilang kaligtasan na parabang ang mga ito ang magiging kalasag nila laban sa hindi kilalang panganib na naghihintay. Ang kanilang mga hakbang papalapit sa ospital ay sinabayan ng maulap na kalangitan at malakas na ihip ng hangin na nagdudulot ng pagkaluskos ng mga sanga sa kagubatan. Para bang may mga nilalang na sumusunod sa kanila papunta sa pinto ng ospital. Ang bawat kaluskos ay nagdadala ng kakaibang kilabot sa kanilang mga puso.
Pagdating sa ospital, nagulat si Carlo at Tricia sa nakita nilang mga graffiti na may mensaheng "Huwag kang lilingon" at "Nandito pa kami sa pader ng ospital." Ang mga salitang iyon ay tila mga mata na nakatingin sa kanila, nagbibigay ng kakaibang pakiramdam na sila'y binabantayan. Sa kanilang pagpasok, ang sahig ay tadtad ng mga basag na salamin at mga kalat na papel. Ang amoy ng lumang gusali ay halo ng amag at kalawang na lalo pang nagpapakilabot sa kanila. Ang bawat hakbang ay nagpapalakas ng kanilang pag-aalinlangan. Ngunit ang kanilang paggusisa ay mas malakas kaysa sa takot. Nang makita nila ang hagdanang pababa sa basement, nagpalitan sila ng mga biro upang mapagaan ang tensyon. Ang kanilang mga tawa ay nag-echo sa katahimikan ng ospital, na tila ba may sumasagot mula sa kailaliman. Ang bawat tawa ay nagiging pabulong habang sila'y papalapit sa mas malalim pang kadiliman. Ang kadiliman ng basement ay naghihintay sa kanila at sa bawat hakbang pababa, isang bagong yugto ng kanilang pakikipagsapalaran ang nagbubukas. Ano kaya ang kanilang matutuklasan sa ilalim ng lumang ospital na ito? Sa kanilang pagbaba sa hagdanang tila walang katapusan, ang tanging ilaw na nagbibigay liwanag ay nagmumula sa kanilang mga flashlight na sumasayaw sa mga pader at nagpapakita ng mga kakaibang simbolo na hindi nila maipaliwanag. Ang mga simbolong ito ay tila mga sinaunang sulat na nagtataglay ng hindi maunawaang mensahe na nagdagdag ng pangamba sa kanilang mga puso. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga to? Tanong ni Tricia. Ang kanyang boses ay nanginginig habang tinatangka niyang hawakan ng malamig na bato na may ukit. "Huwag mo nang pansinin yan. Baka mga kalokohan lang ng mga pasaway na pumunta dito," sagot ni Carlo. Subalit ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa mga simbolong tila may sariling buhay sa ilalim ng liwanag ng flashlight. Habang patuloy sila sa paglalakad, nagsimulang makarinig sina Carlo at Tricia ng mahinang bulong na tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Ang bulong na iyon ay unti-unting naging mas malinaw at mas nakakabahala habang sila ay nagpapatuloy. Ang mga bulong ay naghalo sa kadiliman, nagpapalakas at nagpapalakas hanggang sa... "Ano yun? Narinig mo ba?" Bulalas ni Tricia, ang kanyang mga mata ay lumalaki sa takot. Tumugon si Carlo, ngunit hindi niya marinig ang sariling boses dahil sa biglaang pagtindi ng tunog na nagdulot ng matinding sakit sa kanilang mga tainga. Napaluhod sila habang nagtatakip ng kanilang mga tenga at ang kanilang mga sigaw ay hindi marinig dahil sa lakas ng ingay. Ang sakit ay tila may sariling kuko na humuhukay sa kanilang mga utak. Nang sa wakas ay tumigil ang ingay, nagpasya silang umalis na. Ngunit sa kanilang pagmamadali, ang mga yabag ay naging mas malakas na tila may isang bagay na mabilis na papalapit sa kanila mula sa dilim. Ang kanilang mga puso ay tumibok ng mabilis at ang bawat hakbang ay nagdala ng bagong takot. "Kailangan na nating umalis dito, Tricia," sigaw ni Carlo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Sa kanilang pagtakbo pabalik sa hagdan, ang mga flashlight ay nahulog at nabasag, nag-iwan sa kanila sa kadiliman habang ang mga bato ay bumagsak, hinarangan ng kanilang daan pabalik. Ang kanilang hininga ay naging singaw sa malamig na hangin at ang dilim ay tila kumakapit sa kanilang balat. Sa gitna ng kadiliman, ang mga yabag ay huminto at isang malamig na hangin ang dumaan sa kanila na tila may kasamang bulong na, "Tricia."
Ang boses na yon, puno ng kalungkutan at pait, ay nagmula sa kawalan at diretsyo sa kaluluwa ni Tricia. Lumitaw si Lorraine, ang namayapang kapatid ni Tricia, na ngayon ay isang malungkot at galit na anino na may mga matang walang buhay at balat na maputla at natutuklap. Ang kanyang presensya ay nagdala ng lamig na mas matindi pa sa hangin ng basement. Tricia, bakit mo ako iniwan? Ang malungkot na tanong ni Lorraine, ang kanyang tinig ay parang galing sa malalim na hukay. Hindi makapaniwala si Tricia sa kanyang nakikita. Lorraine, hindi ito totoo. Ngunit bago pa man siya makakilos, sinugod ni Lorraine si Tricia na may mga kamay na tila ba hinahatak siya patungo sa kabilang buhay. Si Carlo, sa kanyang pagkataranta, ay nakatakas sa pamamagitan ng isang maliit na siwang sa mga bato. Ang kanyang hininga ay nagmamadali at ang kanyang puso ay puno ng pagkakasala habang siya ay tumatakbo palayo sa kanyang kaibigan at sa multo ng nakaraan. Udwang ang yapak ni Carlo ay nag-echo sa kanyang pagtakas at ang bawat isa ay tila may kasamang tanong, ano ang nangyari kay Tricia at Lorraine? At ano ang naghihintay sa kanya sa labas ng lumang ospital ng Antipolo? Hingal na hingal at litong-lito, naglalakad si Carlo sa gitna ng gubat. Hindi niya matandaan kung paano siya nakatakas mula sa lumang ospital ng Antipolo. Ang kanyang isipan ay puno ng mga imahe ni Tricia at Lorraine na parang mga piraso ng basag na salamin na hindi niya mabuo-buo. Ang bawat hakbang palayo sa ospital ay nagdadala ng isang bagong alon ng pagkakasala at takot. Pagbalik sa kabihasnan, diretsyo si Carlo sa pinakamalapit na presinto. Gusto niyang isumbong ang pagkawala ni Tricia, ngunit ang mga salita ay tila ayaw lumabas sa kanyang bibig. Hindi niya kayang sabihin ang buong katotohanan sa nangyari dahil sa takot at pagkalito. Nawawala po ang kaibigan ko, ang tanging nasabi niya habang ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at lihim na takot. Mula sa araw na iyon, hindi na nakatulog ng mahimbing si Carlo. Gabi-gabi, binabangungot siya tungkol sa ospital, sa mga anino na gumagapang sa mga pader at sa mga tanong na walang sagot. Ano nga ba ang nangyari kay Tricia at Lorraine? Ang mga katanungang ito ay patuloy na bumabagabag sa kanya na parang mga multong hindi matahimik. Ngayon, habang ang mga araw ay lumilipas na puno ng pagkabalisa at ang mga gabi ay walang katahimikan, hindi na matiis ni Carlo ang bigat ng kanyang konsensya. Unti-unti siyang nahihila ng isang hindi maipaliwanag na puwersa pabalik sa ospital upang harapin ang kanyang mga takot at alamin ang katotohanan. Sa kanyang muling pagbabalik sa ospital, mas nakakatakot pa ito kaysa dati. Ang mga pader ay may bagong mga graffiti na nagsasabing bumalik ka para sa sagot, at ang hangin ay tila may dalang mga bulong na nagsasabing, Carlo. Ang bawat bulong ay nagpaparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Habang hakbang ni Carlo sa loob ng ospital, ang kanyang flashlight ay nagpapakita ng mga bagong landas na hindi niya napansin dati. Ang bawat hakbang ay nagpapalapit sa kanya sa katotohanan na matagal na niyang hinahanap. Ang mga anino sa paligid ay tila sumusunod sa kanyang mga yapak, at ang mga bulong ay nagiging mga tinig na tila ba nag-aanyaya sa kanya na sumama sa kanila. Sa bawat paghakbang ni Carlo, ang dilim ng lumang ospital ng Antipolo ay naghihintay na parang isang malalim na bangin na handang lamunin siya. Ano kaya ang naghihintay kay Carlo sa kanyang paghaharap sa kadiliman?
Mga kababayan, sa bawat sulok ng dilim may aral na nakatago. Ang pag-usisa ay may hangganan at ang nakaraan ay may paraan upang bumalik at maningil. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Sumama at lumahok sa ating komunidad ng mga mahihilig sa takot at misteryo. Hanggang sa muli mga kaibigan, mag-ingat at baka ang susunod na kwento ay tungkol na sa iyo. Hindi ako makapaghintay na makasama kayong muli sa susunod nating pag-upload. Makita-kita tayo sa kadiliman ng susunod na kwento. Paalam sa ngayon.